Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 26, talatang 37 hanggang 39. Ito po ang sinasabi. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kaniyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko." Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa inyo upang magpasalamat sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas, at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, hinihiling namin na kami po'y ingatan mo sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa amin upang kami, O Diyos, ay ligtas sa anumang kapahamakan, sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon. Maghari ka sa aming mga buhay upang ikaw, Diyos, ang siyang laging nakatatak sa aming puso at isipan. Tulungan mo kami, O Diyos, sa araw na ito na aming mapagtagumpayan ang lahat ng aming mga misyon sa buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na may nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, pagalingin, at ibalik mo ang lakas na nawala sa kanila dahil sa karamdamang ito, O Diyos. Pagpalain mo sila, Panginoon, financially, upang meron silang maipagtustos sa pagbili ng gamot, pangpadoktor, o anong paman pangangailangan, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na ngayon ay magsisipasok sa kanilang trabaho. Patuloy mo silang ingatan, O Diyos. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Kung sila man ay nagmamaniho ng kanilang sasakyan, motor man ito or 4 na gulong, Panginoon, ingatan mo sila. Bigyan mo sila ng pasensya sa daan upang wala pong anumang misunderstanding, Panginoon, na magaganap sa kalsada, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, sa aming mga estudyante na ngayon ay kukuha ng kanilang examination. Lord, ingatan mo sila. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan, Panginoon. Ang mga estudyante namin ito, O Diyos, ng Philippine Christian University. Gayon din po ang mga guro, Panginoon. Patuloy mo po silang bigyan ng karunungan, proteksyon sa kanilang pagpasok sa paaralan. Ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa kanila upang sila, O Diyos, ay mabigyan nila ng maayos ng examination ang kanilang ang mga estudyante, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, ang aming mga administrador na patuloy na nagsisikap na mapalago ang iyong paaralan. Panginoon, ingatan mo sila. Lalong-lalo na, Panginoon, kung nasa ibang bansa sila ngayon
upang i-represent ang iyong paaralan, ang Philippine Christian University, Panginoon. Ingatan mo ang aming Vice President for the Global, ang aming Presidente, Panginoon, ang iyong paaralan, ang aming mga principal, Panginoon. Lord, ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan upang mabigyan ng maayos na paglilingkod sa paaralan mo, Panginoon. Kami po ay mga manggagawa mo dito sa ubasan ng mundong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katugunan na iyong ipinagkaloob sa amin. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo silang gabayan. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon. Puspusin mo sila ng kanilang pagmamahal sa aming Panginoon na si Jesucristo at gayon din po sa kanilang pamilya, Panginoon. Ingatan mo sila, O Lord. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan naming naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Panginoong Hesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Lord, ikaw po ang nakakaalam sa bawat puso ng gustong maglingkod sa bayan, Panginoon. Ano man ang iyong kalooban, Panginoon, sa bansang Pilipinas, ang kalooban mo, O Diyos, ang siyang masusunod, hindi po ang amin. Lord, maraming salamat sa karunungan na ipagkaloob mo sa bawat Pilipino, lalong-lalo na, O Diyos, sa nalapit na midterm election, Panginoon, o mid-year election, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapag-isip upang sino ang aming ilalagay sa posisyon upang maglingkod sa amin bilang kami ay mga Pilipino, bilang kami ay nasa Pilipinas, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ikaw ang siyang maghari sa bansang Pilipinas upang ito'y magkaroon ng kapayapaan, sa kapayapaan tungkol sa anuman mga salita, Panginoon, na lumalabas sa bibig ng bawat isa, Panginoon. Tulungan mo po kami na mapag-isip namin na ikaw, O Diyos, ang dapat namin itinaas, hindi po ang tao. Lord, salamat. Salamat sa patuloy mong karunungan na ipinagkaloob mo sa amin. Tinataas ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nasa mga bilangguan. Patuloy mo po silang ingatan doon. Sila man ay nagkasala o napagbintangan lang, Lord. Ikaw ang nakakaalam sa kanilang mga puso. Kaya, Lord, hiniling ko, ingatan mo po silang lahat na nasa loob ng bilangguan. Ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon. Bagkus naway ito'y magdaan upang sila, O Diyos, ay magbagong buhay, magkapag-isip na ikaw, O Diyos, ang siyang tangi naming paglilingkuran, hindi ang tao, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Okay ka ba talaga? Yan ang pamagat ng ating pagbubulay-bulay-bulayan ngayong umaga. Okay ka ba talaga? Naranasan mo na bang magpanggap na okay ka kahit hindi naman talaga? Na may nagtanong sa iyo kung kumusta ka? Tapos ang sinagot mo ay, okay lang naman ako. Pero alam mong hindi iyon totoo. Marahil, marami sa atin ang nakaranas na ng ganito. Hindi mo mailabas ang tunay na nararamdaman mo dahil natatakot ka na mahusgahan ng mga tao sa paligid mo. O kaya naman ay walang gustong makinig sa iyo. O baka naman nahihirapan ka dahil mataas ang expectation ng mga tao sa iyo
Kaya napipilitan ka na lang magpakita na malakas ka at okay ka kahit sa loob mo durog at basag ka na. Kaibigan, pipilit mo na lang ngumiti kahit na deep inside umiiyak ka na. Ang hirap, hindi ba mga kaibigan? No? Hirap. Mahirap, pero ang nakakalungkot na reality mga kaibigan, marami sa atin ay sanay na mag-pretend. Pero do you know that God appreciates your honesty? Hindi totoong hindi ka pwedeng mag-express ng feeling mo kay Lord. Hindi rin totoo na dapat okay ka lagi sa harap ng Panginoon. You may be surprised to know na gustong-gusto ni Lord ang mga taong lumalapit sa Kanya ng basag at honest sa kanilang feelings. Kaibigan, ano man ang nararamdaman mo sa pagkakataong ito, lumapit ka sa ating Panginoon. Handa siyang makinig sa iyo, kaibigan. Basta lumapit ka lang at sabihin mo ang iyong nararamdaman, ang iyong feelings, ang iyong kasalukuyang kalagayan, kaibigan. In fact, sabi sa Bible, mababasa natin na si Jesus mismo ay naging honest sa kanyang nararamdaman, di ba? Tayo din mga kaibigan, maging honest tayo at sabihin natin sa ating Panginoon ang ating nararamdaman. Nung ang Panginoon ay malapit ng hulihin, mga kaibigan, di ba? Para siya'y ipako sa krus, naging labis ang paghihirap ng kalooban ni Jesus dahil alam na niya na mangyayari ito sa kanya. Idinaan niya ito sa panalangin. Ama ko, kung maari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Parang sinasabi niya na kung pwede lang, ay hindi niya iyon pagdaanan. Dahil sa sobrang hirap nito, kaibigan, emotionally para kay Jesus, naging dugo ang pawis niya. At hindi lang iyon, naging honest din si Jesus sa disciples niya. Sabi niya, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Mateo, Kabanatang 26, Talatang 38. Kaibigan, pagod ka na bang magpanggap na okay ka lang? Pagod ka na ba? Lumapit ka sa ating Panginoon. Manalangin ka, kaibigan. Sabihin mo sa Panginoon ang nararamdaman mo, ang mga problema mo, ang iyong kinakaharap na problema. Sabihin mo sa Kanya. Handa ang ating Panginoon na makinig sa iyo upang solusyonan ang lahat ng mga problema mo, mga kaibigan. Ito man ay karamdaman, kaibigan, no? Sabihin mo sa Panginoon. Iluhod mo sa Kanya. Ihiling mo sa Kanya na nangangailangan ka ng kagalingan. Kaibigan, 100% sasagutin ka ng ating Panginoon. Papagalingin ka ng iyong karamdaman. You don't have to hide and pretend sa ating Panginoon. Pwede mong ibuhos lahat ng iyan kay Lord at hindi ka niya huhusgahan.
Alam niya exactly kung ano ang pinagdadaanan mo at nauunawaan ka niya dahil 2,000 taon or 2,000 years ago, pinagdaanan niya rin yan. Kaibigan, ito ngayon ang hamon sa atin. Alam kong hindi ganon kadali yung pinagdadaanan mo ngayon, kaibigan. Na kahit napatawad mo na siya o sila, andyan pa rin yung sakit. Andyan pa rin yung sakit. Normal lang yan, kaibigan. Basta huwag mong madaliin ang paggaling. Kasi baka sa pagmamadali mo, baka lalong lumalim at dumugo ng tuluyan ang sugat. Di ba? Okay lang na mabagal. Basta umuusad kasi hindi naman ito paligsahan. Hindi naman ito contest. Ang sinalihan mo para makipag-unahan na gumaling. Take your time to heal. Ang kaibigan, hindi totoo na walang taong handang makinig sa iyo. Kasi andyan si Lord. Andyan ang ating Panginoon na willing pakinggan ka at pagalingin ka. Ayon nga sa unang Pedro 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Di ba? Sabi naman sa Salmo 147:3, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Laban lang, kaibigan. Laban lang. Magiging masaya ulit ang iyong puso. Tandaan mo yan, kaibigan. Ibuhos mo, isangguni mo, sabihin mo sa ating Panginoon ang lahat ng nararamdaman mo. Magiging masaya ka ulit. Magiging masaya ka ulit. Pangako ng Panginoon yan, hindi kita pabayaan. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Lord Jesus, thank you that I don't have to pretend that I'm okay and that I can be honest with you. I surrender all my pains and brokenness to you. As I do so, I ask that you comfort and heal me. Sa umagang ito, Panginoon, tinataas ko sa inyo ang mga kaibigan naming nakikinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo sila, O Diyos, financially, physically, emotionally, and spiritually. Tulungan mo sila. Ingatan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Lalong-lalo na kung sila po ay sumusunod sa iyong kalooban. Amen. Amen.